inyong pakialaman ang pera ng inyong anak. Sa akin kayo humingi, sa akin kayo magtiwala. Hindi ko kayo pababayaan. Ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay magdadala sa inyo sa pagkain. Good morning mga kapatid. Sa araw-araw natin buhay, laging may plano si Satanas sa atin. At ang plano niya, to steal, to kill, and to destroy. So dapat alert tayo lagi. Magbantay tayo. Kasi he is like a roaring lion ready to devour. Sisirain niya yung faith natin. Ang trabaho niya, humadlang kumontra. So lagi tayong aware sa scheme ni Satanas. Sapagkat kung tayo lubos na magtitiwala sa Diyos, siya ang gagawa ng lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay sa atin. Ang hinahanap niya lang yung magtitiwalang lubos, yung mananampalataya. Kasi hindi siya nalulugod sa hindi sumasampalataya. Kaya tayo mga anak ng Diyos, araw-araw tayong sasampalataya sa Kanya. Araw-araw tayong hihingi ng awa sa Diyos. Araw-araw natin i-acknowledge lahat ng gagawin natin sa buhay na ito. Papapangyarihin niya lagi. At meron siyang kapangyarihang gumawa sa atin. Magtiwala ka lang, siya ang gagawa. Kasi ang problema natin, mga kapatid, yung doubt. Nagdududa tayo sa kakayanan ng Diyos. Huwag kang magduda, kaya ng Diyos lahat gawin. Lahat ng bagay, kaya niyang gawin lahat. Nautusan niya nga buong universe, pati alon niya, inutusan niya, na hindi lalampas doon sa bato sa dampalpigan. Ang earth, inutusan niyang umikot, lahat. Kontrolado ng Diyos ang buong universe, kontrolado niya lahat ng bagay. Kontrolado niya lahat ng bagay, lalo sa buhay natin. Ang kailangan lang natin talagang lubos na magtiwala, lubos na sumampalataya, is the rest is to God. Siya na ang gagawa ng lahat. Maging sa pagnanasa at paggawa, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Babasa ako sa inyo ng mga talata. Ezekiel 36:26. Ito sabi niya sa Bible. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ng bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahato at maisasagawa. Lahat ito ginawa ng Diyos. Wala naman tayong ginawa dito. Ang gagawin lang natin, magtiwala, sumampalataya. Ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng bagong puso, bagong buhay. Inalis yung bagong puso, yung dating pagkatao. Inilagay niya yung Espiritu Santo niya sa atin. Tapos, palalakarin pa niya tayo sa lahat ng palatuntunan niya at maisasagawa niya sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Sabi ng Proverbs 16:9, ganito. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. So gagawa doon tayo ng mga plano sa ating mga buhay. Kung ano man ang gagawin natin sa araw na ito, gagawa tayo ng mga planning. Pero pag may error doon, ang Diyos ang magtutuwid nun. Siya ang gagawa. Kung mayroong palpak sa plano mo, siya magtutuwid nun. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos Gagawin niya lahat ng bagay para sa atin. Meron pa yan sa 19:21. Proverbs 19:21. May maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. So marami tayong plano sa buhay. Marami tayong gustong gawin, pero yung plano ng Diyos sa atin ang tatayo. Kasi mahal tayo ng Diyos Ayaw niya tayong hindi maligtas. Gusto niya maligtas tayo at pagpalain tayong lubos. Kaya gagawa ang Panginoon sa atin ng mga bagay, lahat ng bagay gagawa sa atin. Nalulugod lang siya sa sumasampalataya Kaya sabi ng Panginoon doon sa centurion, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang. Yung centurion, ang tindi ng faith niya, di ba sabi niya, Panginoon, huwag ka nang pumunta doon sa bahay ko, sabihin mo lang. Kasi nausot sa authority rin ako
Pag sinabi ko, sumusunod sa akin mga member ko, sundalo ko, sabihin mo lang. Alam niya yung authority. Ganun lang. Pag sinabi ng Diyos itong ganitong bagay, yun ang authority, paniwalaan mo lang. Ako ang gagawa, ako magbibigay ng pagnanasa, ako kikilo sa buhay mo. Itutuwid ko lahat ng gagawin mo. Basta magtutulan tayo sumampalataya. At isa sa pamamagitan ng pananampalataya, yung pananalangin. Yung paghahabilin sa Diyos ang lahat ng gagawin mo. Ito sabi niya, Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. So, kailangan mo magtiwala. Pag meron kang gagawin ngayon, Panginoon, pupunta po ako dun sa palengke, bibili po ako ng mga pagkain namin, ilagay mo po ako sa mga tinderang hindi ako lolokohin ng mga maling timbangan. Tapos, iligtas mo po ako sa mga snatcher, iligtas mo ako sa aksidente, makakapunta akong payapa, makakauwi. Gagawin ng Diyos yun. Magtiwala ka lang. Sabi sa Proverbs 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. So, i-acknowledge mo. Lahat ng lakad mo, ituturo sa iyo landas. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos, tandaan nyo. Never nang pabayaan tayo ng Diyos pagpakailanman. Kasi nagpasakop na tayo eh. Pinagkatiwala na natin ang buhay niya sa Kanya eh. Kaya sabi dun sa 1 Peter 4:19, kaya ipagkatiwala naman ng nagpapataayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Ipagkatiwala mo lang ang buhay mo sa Diyos, yung kaluluwa mo, yung buhay mo, yung ngayon, yung bukas, kasi yung nakaraan, tapos na yun eh. Hindi na maibabalik yun eh. Yung buhay mo ngayon at yung future, ipagkatiwala mo lang, siya gagawa. Magtiwala ka lang. Kayang gawin ng Diyos lahat yan. Sabi sa Isaiah 43:13. Oo, mula na magkaroon ng araw ako nga, at walang sino makakapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa, sino bibigil? So pag meron kang gusto mangyari sa buhay mo, sa Diyos, gagawin ng Diyos, sino bibigil? If God is with us, who can be against us? Ano sabi ng Job 42:2? Ito sabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at walang akala ka na mapipigilan. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Yan nga ang Diyos eh. Magtiwala ka lang. Panginoon, bigyan mo po ako ng pangangailangan ko. Ito po ang kailangan ko. Kailangan ko po ng service na sasakyan para po maggaang ang paglakad-lakad ko sa ganito yan. Pagtiwalaan mo lang yan. Maghintay ka. Magagalap yun. Panginoon, pagalingin mo po yung anak ko. May sakit po eh. Walang paraan ng mga doktor dito. Ikaw ang nagpapagaling. Pagalingin mo po. Araw-araw lang hanggang hindi gumagaling. Pag-pray mo na lahat ng gusto nyong hingi sa Diyos, magtiwala lang kayo. Paniwalaan mo na mangyayari yun. Maghintay ka lang. Magaganap yun. Sabi sa Psalm 115. Ito sabi. Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So kapag may hinihingi ka sa Diyos at iibigin ng Diyos yung, gagawin niya yun. Nakita niyo yung may ketong? Di ba sabi niya, Panginoon, Panginoon, linisin mo po ako, gusto ko pong gumaling sa ketong ko. Ano sagot ng Panginoon? Sige, gusto ko rin. Kasi kung ano yung gusto mo, ibibigay ng Diyos yun eh. If my words abide in you, and you abide in me, ask anything, I will give it to you. Kasi ganun ang ginawa na ng Diyos sa atin eh. Ibinilang na tayong katulad ng Panginoong Yesus, anak niya. Kasi ang anak niya, ang Panginoong Yesus, mga anak tayo ng Diyos. Gagawin tayong katulad ng Panginoong Yesus. So para maging katulad tayo ng Panginoong Yesus, maging masunurin tayo sa lahat ng kalooban niya. Kasi ang Panginoong Yesus, lahat ng gusto ng Ama, ginawa niya. Walang utos sa Ama na hindi niya ginawa. Ginawa niya.
Kaya kung tunay tayo mga anak ng Diyos, ito sabi sa John 10:27-29. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. So kilala ng Diyos ang sumasampalataya talaga. Nakikinig sa tinig ng Diyos at sumusunod. Tingnan mo sarili mo, nakikinig ka ba sa tinig at sumusunod ka? O anak ka ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Ito, 28-29. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Pangako ng Panginoong Jesus yan. Hindi tayo malilipol. At walang sino mang makakaagaw sa kamay ng Panginoong Jesus. Ito pa, talagang kinongkreto ng Diyos ang talagang protection sa atin, 29. Ang aking Ama, na sa kanila'y nagbigay sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ng sino man sa kamay ng Ama. So, dakila sa lahat. Ang Ama ang pinakadakila sa lahat. Dakila siya sa Panginoong Hesus. Dakila siya sa Espiritu Santo. Dakila siya sa lahat. Meron pa niya sa John 12, ano yata? Hindi ko matandaan kung John 12 yun. Ay, hindi. Ang kailangan lang natin laging gawin, Hebrews 11:6. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos. At siya ang magbibigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. So hindi daw kalulugdan ng Diyos pag walang pananampalataya. So kapag ikaw nagpe-pray, ibig sabihin may faith ka na magpe-pray ka sa Kanya. Lubusin mo yung faith na yun. Pagtiwalaan mo, ano man ang hingin mo, ibibigay eh. Kaya lang, makamit mo yung kondisyon. John 15:7. Kasi ang Diyos lagi siyang may if. If my words abide in you, you abide in me. As anything. Ang tinitignan lang ng Diyos, kung mananampalataya ka, makikinig ka ba, gagawin mo. Pag makikinig ka at gagawin mo, sasampalataya ka, gagawin niya rin yung sinabi niya. Ito sabi niya, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang aking salita'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, gagawin ko sa inyo. Magpanatili kayo sa akin. Sino ba ang ulo ng iglesia? Si Kristo. Sino ba ang iglesia? Yung lahat ng tinawag niyan, founded through apostles and the prophets. So mananatili ka doon sa ilalim ng otoridad ng mga apostles and the prophets. Mananatili ka sa iglesia, yun yung first love mo ang Diyos eh. Hindi ka aalis doon. Na-add sa aking mga salita. Lahat ng utos ni Kristo, mananatili ka. So nananatili ka kay Kristo sa salita, nananatili ka sa iglesia. As anything, I will give it to you. Kaya sabi ko nga yun, samantalahin nyo na eh. Kasi yan ang prophecy, excuse me. Yan ang prophecy sa iglesia natin. Bago dumating ang Panginoong Hesus, magiging masagana buhay natin lahat. Sa lahat ng bagay. Spiritual, physical at material. So hindi nyo kahit anong spiritual, physical o material. Magtiwala lang kayo sa Matthew 21:22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So hindi pwede magsinungaling ang Diyos dyan. Lahat ng inyong hihingin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So lahat, anything, kahit ano maisipan ninyong hingin sa Diyos, ibibigay, kasi patapos na eh. Bali, wala naman sa Diyos yung mga bagay na materiaanin ba na iiwan naman natin yan. Kaya nga hindi tayo magtitipon yan kasi iiwanan lang yan eh. Ang tinitipon natin, yung pagsunod natin sa kalooban natin, kasi yun ang susunod sa langit eh. Yun ang ebidensya ng pagsunod eh.
Katulad nung sinabi niya sa Revelation 14:13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo. Kasi pag isinusulat, lagi may ebidensya. Tinan nyo yung sa abogasiya, sa attorney, sa mga lawyer ka, lagi nababatay sa libro. Laging dapat nakasulat. Si Jesus Christ. For it is written. Kasi kung walang nakasulat, walang batayan eh. Bakit sa dokumento, meron nakasulat, tapos pinipirmahan natin. Tapos pinanonotaryo natin. Para legal, meron certificate of authenticity. Talagang nandun may papel. Ganon din sa Diyos eh. Ganon din may mga ebidensya. Sabi niya, isulat mo, mapapalat ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo. Sinasabi ng Espiritu upang sila'y magsipagsinga sa kanilang mga gawa. Sapagkat ang kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. Isinusulat lahat ng gawa ng Panginoon. Kaya sabi, magpakatatag kayo sa gawa ng Panginoon. Hindi nawawalang sa isa yung gawa natin sa Panginoon. Lahat ng kalit-liit ang pagsunod natin sa Diyos. Nakasulat yun sa aklat ng buhay. At susunod yun, may ebidensya. Kaya sabi, itanim nyo sa inyong kaluluwa ang mga salita. Ipunin ninyo sa inyong kaluluwa at yan ang magliligtas ng kaluluwa mo. Manatili ka lang lagi sa pananampalataya. Kasi alam nyo gagawin ng demonyo? Haharang lagi. Si Daniel nga hinarangan niya 21 days Nagpe-pray siya Yung prayer niya hindi agad natupad Bakit? Hinarangan ni Satanas 21 days hinarangan. Tinulungan siya ni Michael, the Prince of Israel. Tinulungan siya. Kaya ayun, nakarating din sa langit ang panalangin niya. Dininig ng Diyos. Kasi laging haharang si Satanas, tandaan nyo. May adversary yan Si Paquito Diaz yan Si Romy Diaz yan. Si Dick Israel yan. Yan ang kontrabida pelikulang Pilipino. Hindi pwedeng hindi ko kontra yan. Di ba naikwento ko sa inyo yung istorya ng The Frog and the Scorpion? Ulitin natin sandali yun. Yung The Frog and the Scorpion. Sabi ng frog, sabi ng scorpion, dalhin mo nga ako doon sa kabilang ibayo, palaka. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Ikaw marunong kang lumangoy. Dalhin mo nga ako doon. Sabi ng palaka, bakit naman kita dadalhin doon? Ikaw yung sting mo ko. Sabi ng scorpion, i-sting kita? Tanga ka ba? Tingnan mo pinaliwanag ko Pag ako nakasakay sa likod mo at tinatawid mo ako sa kabila, pag in-sting kita, di namatay ka, hindi patay din ako. Ba't ko gagawin yun, di ba? Nung sumakay na sa likod, habi ng palaga, convincing may logic. O sige, sumakay. Nung nasa kalagitnaan in-sting siya ng scorpion, sabi nung palaka, bakit mo ko in-sting? Di ba sabi mo, hindi mo ko i-sting? Sabi nung scorpion, tanga ka ba? Hindi mo ba nalalaman palaka ka? Scorpio ko, ano ba ginagawa ng Scorpio? Di mang-sting. Yun ang nature niya Yun ang nature ng demonyo. Humarang, humadlang, manakot, to steal, to kill, and to destroy. So, ang Diyos lang ang pag-asa natin. Makapangyarihan ng Diyos, sabi sa 2 Peter 2:9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Marunong magligtas sa tukso. Kasi ang gagawin lang naman ni Satanas kasi hindi niya kaya Diyos Hindi niya kaya si Jesus Christ So ang kakayanin niya, tayo mga anak ng Diyos, gaganti siya sa atin. Kasi hindi siya makaganti doon sa Diyos Kasi alam niya, wala na siyang pag-aaral, sa impyerno na siya. Konting panahon na lang So ang tinitira niya mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, may kapangyarihan ako, ilayo kayo sa masama. May power din ako, iligtas kayo sa tukso. So sabi ng Diyos, walang tukso na hindi natin kaya. Naglaan na rin ng Diyos ng paraan para magtagumpay ka. So huwag kayong matakot sa mga tukso ni Satanas. Yung paghahadlang siya. Ang gawin mo, maging matatag ka, fight a good fight of faith. Kasi nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. Sabi sa Hebrews 10. Ito sabi niya, 36 to 39. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon,
siyang pumapariti, darating na't hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. So huwag mo iiwan ang first love mo. Sundin mo lang lagi ang Diyos. Hindi ka kalulugdan ng Diyos pag umurong ka. Ang umuurong ay hindi nagwawagi. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So meron doon sa merong pananampalataya. Hindi natatakot ang demonyo sa Kristiyano. Wala namang pananampalataya yung Kristiyano, katatakot. Pero pag may pananampalataya na yon, takot na siya sa Satanas. Yung prayer, hindi takot si Satanas sa prayer. Yung prayer of faith, doon siya takot. Kasi alam niya, natatandaan niyo yung 7 sons of Sceva. Di ba may naposes? Pumasok sa eksena yung 7 sons of Sceva. Pinapalayas yung demonyo. Ano sabi ng demonyo doon sa katawan ng tao? Anong ginagawa niyo rito? Kayo? Hindi ko kayo kilala. Si Kristo at si Pablo kilala ko. Hinuramos, ginulpi nung masamang espiritu. Pitong 7 sons, takbo. Hindi sila kilala ng demonyo. Kasi kapag may Espiritu Santo, kilala ng demonyo yan. Ang nakikita niya kasi si Jesus Christ ang nasa iyo. Ang Espiritu Santo nasa iyo. Natakot sila, hindi sa iyo, kundi yung sa Espiritu Santo nasa iyo at si Jesus Christ na nasa iyo. So sa tuwing tayo sumasampalataya, kasama natin ang Diyos. Huwag kang hindi maniniwala. Lubos ka magtiwala. Lubos ka manampalataya. Kasi yun lang ang natin You have to work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan magtiwala ka lang araw. Magsanay ka sumampalataya. Kasi kailangan ng pagsasanay sa pananampalataya. Kailangan lagi kang sumusunod. Ito sabi, Philippians 2:12-13. Kaya nga, mga minamahal ko, ano nangyari dito sa ano ko? Nagluloko. Minsanan lamang ang pagkakataon na ibinibigay ko sa inyo. Ang ilan ay nagbabaliwala. Sumunod kayo kung kayo ay susunod. Maging mainit kayo kung kayo ay mainit. Okay, isusuka ko. Mawawala. Nasa sa inyong katagumpayan. Kung kaya't huwag kayong papayag na ito'y maagaw ng kalaban. Kung ako'y nasa sa inyo at laging taglay ang aking pag-ibig, ito'y inyong mapapagwagian. Laging sumayaw ang aking pag-ibig. Hindi mo yata inom. Meron na ba yun? Hello, Mike. Wala tayong microphone, walang volume. No ba? Wala, lobat na yata. Lobat ba? Hello, Mike. Wala. Hello. Ano kailangan natin? Battery? Teka, hanap akong baterya. Wala, may ano yan. Wala ibang battery. Pwede ba na? Hello, Mike. Wala dito eh. Hello, Mike. Hello, Mike. Hindi na. Sige. Sorry for the inconvenience, mga kapatid. So, we are a Covenant Gospel Church. Bakit tayo naging Covenant Gospel Church? Kasi nang itatag itong iglesia ito, founded through the apostles and the prophets. At hindi pwedeng magtatag ang Diyos ng kanyang iglesia nang wala muna isang pipiliin na magiging sugo niya, apostol niya, at gagawa siya ng tipan. At ang tipan ni Brother Manny, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto thee. Ang iglesia ito yung pinagpala sapagkat may tipan eh. Ang magiging problema lang natin, yung paghanap sa karya niya at ang lahat ng katwiran. Ibig sabihin, ang pagpapala nandiyan na lagi. Yung obedience natin ang hinahanap ng Diyos,
na itayo natin sa ating buhay, sa ating pananampalataya, ang laging pagsunod sa Diyos. Kaya sabi ng Ephesians kung paano ang lagi yung pagsunod. So magsanay tayo sa kabanalan, laging sumusunod. Kasi may tipan tayo eh. Mayroong covenant, kaya Covenant Gospel Church ang tawag sa atin. At ito ang sinasabi niya sa Deuteronomy 6:2. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong mga anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, upang ang iyong araw ay lumawig, para humaba daw ang buhay natin, at kasama ang ating mga anak at kaanak-anakan, ang ating mga apo, may tatawag pa sa iyo, lolo. So yun ang kailangan natin gawin eh. Walang problema sa Diyos kung susunod tayo, ang problema tayo. Ibig sabihin ng hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos, natagpuan na natin sa puso. Sa puso nandun ang kaharian ng Diyos. Nasa puso na natin o sa buhay natin ng Diyos. Ngayon, yung Diyos na nasa buhay natin, kailangan magkaroon ng katotohanan na lahat ng inuutos niya, susundin natin. Kapag ganito ang ating puso, lahat ng gusto niya, susundin natin, we become perfect to God. Perfect ka na. Nakita lang ng Diyos sa puso mo na lahat ng utos niya, susundin mo. Ginawa ka ng perfect. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ginawa na tayo mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At para mapatunayan natin na tayo nga mga anak ng Diyos, gumawa siya ng pagsubok. At ang pagsubok niya sa mga tukso ng kalaban. Pinahihintulutan niyang tuksoin tayo. Ito ang pagsubok niya at mapalad ang mga pagtitiis ng tukso sa mga pagsubok natin at tatanggapin niya ang lahat ng mga plano ng Diyos, ang lahat ng gusto ng Diyos sa atin. Sabi sa James 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ang tunay na pagpapala, yung buhay na walang hanggan. Ngayon, yung buhay na walang hanggan, makakamit mo yun, pagdating pa ng Panginoong Jesus, dadalhin tayo sa langit. Ngayon, dito sa lupa, pag hinanap mo naman ang kaharian ng Diyos at nasa iyo na, ang gagawin mo naman, yung lahat ng katuwiran, lahat ng palatuntunan, lahat ng utos ng Diyos, gaganapin mo. Idadagdag sa iyo lahat ng bagay. Lahat ng bagay na mabuti, idadagdag ng Diyos. Lahat ng bagay kasi pangako eh. Pag ang Diyos na nangako, siguradong gagawin niya. Kaya checkin mo buhay mo ngayon. Nadadagdagan ba? Ang buhay mo ba ay nagiging pinagpala ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan? Ikaw ba'y nakakaalam ng katotohanan? Ikaw ba'y nakaka-discern ng tama't mali sa mga aral? Nakikita mo ba kung sino ang false teachers? Nalalaman mo ba kung ano ang mga false doctrines? Ang katawan mo ba'y malakas ang immune system? Nalalabanan ba nito lahat ng mga pestilence na idadating nito? Ang katawan mo ba'y malakas? Natutustusan ba ng Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo araw-araw? May saysay na ba ang buhay mo? Makabuluhan ka na ba? So, pinagpala ka na. So, i-maintain natin yun. Pag minmaintain mo yung pagsunod, maintain din ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Lagi tayong pagpapalain ng Diyos sa lahat ng bagay. Ephesians 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ito ang pinaka-importanteng pagpapala ayon sa Espiritu. Kaloob ng Espiritu Santo. At sa mga hindi tunay na sumasampalataya, wala silang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit? Wala silang Espiritu Santo. Kasi sa tunay na sumasampalataya, binibigay ang Espiritu Santo. Hello, Mike. At gagawin ng Diyos ang lahat.
Ang lakas masyado. Gagawin ng Diyos ang lahat ng pagpapala sa atin. Sabi sa Proverbs 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idadagdag ang kapanlawan. Ibig sabihin, pag pinagpala tayo ng Diyos, kayamanan sa spiritual, sa physical, at sa material, walang kapanglawan yun. Maligaya tayo, nabubuhay at payapa dito sa lupa, smooth sailing. Kasi ang Diyos ang nangangasiwa eh. Siya ang pumuproteksyon sa atin sa lahat ng bagay. Pinagpala niya ang ating espiritu, kaluluwa at lahat ng pangangailangan sa buhay. Ibinadagdag na sa atin. Huwag ka lang magmamaliw. Huwag kang aalis doon sa pakpak ng inahin. Manatili ka kay Kristo at sa Iglesia. Ang sino mang nananatili sa akin, hindi niya ang anumang bagay. Pagkakaloob ko sa Kanya, sabi ng Panginoon, mananatili ka sa Panginoong Jesus, mananatili ka sa Iglesia pinaglagyan sa iyo. Yan ang una mong pag-ibig eh. Huwag kang bibitaw sa una mong pag-ibig. Huwag kang tatalikod sa una mong pag-ibig. Titiisin mo lahat hanggang sa matapos mo itong lakaran na ito. Kasi meron tayong may daan na pinapadaan sa atin ng Diyos eh. Press on to perfection, sabi eh. Ang hintingnan natin, yung gantimpala, katulad ni Moses. Hindi niya inintindi yung kayamanan sa Egypt, yung pagiging presidente niya, pagiging pharaoh, pagiging hari, hindi yun eh. Kayamanan panlupa lang, yung kukupas yun eh, mawawala yun eh. Ang tinanong niya yung forever na pagpapala, yung eternal. Nakakasama siya ng Diyos doon sa kalangitan, forever and ever. Yun lagi ang target natin eh, forever and ever. Sabi sa 2 Corinthians 4:16-18. Kaya nga hindi kami naghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Yung pagkataong labas, yan yung ating katawan. So, nanghihina yan. Kaya pag dumating kayo ng age ng 40, nagbago na kayo ng lifestyle sa pagkain. Kasi yung 40, yan ang pinaka-delikadong period ng pagkatao natin, yung age ng 40. Tapos na yung layaw mo, from nabuhay ka ng bata, dumating ka ng 40, lahat ng layaw mo, ginawa mo, kinain mo lahat. Lahat ginawa mo sa buhay mo, lahat ng gusto mo. Yung second 40 mo naman, medyo ayusin mo na kasi may calling ka na eh. Nandun yung calling ng Diyos eh. Ayusin mo na. Ingat ka na sa pagkain. Kita niyo yung iba, ba't nakakata, ba't naisip? Hindi sila nagbago ng lifestyle. Yung kinain nila ng bata hanggang sa pagtanda, yun pa rin. Kasi kailangan magbago ka na ng kakainin mo. Kasi sabi ng Diyos yun eh. Kung kayong kakain ng pagkaalam ng bunga ng tamat mali, pag kumain kayo niya, sigurado mamamatay kayo. So yung pagkain ng papatay sa atin eh. Ang kakainin natin, puno ng buhay, si Kristo. Pag kinakain natin na salita ng Diyos, mabubuhay tayo pagkailanman. At may protection ng katawan natin doon at kaluluwa. So nasa yung decision making eh. Kailangan change your lifestyle pagdating mo ng 40. Ako nung bata, talagang grabe ako sa matamis eh. Nana ako sa nanay ko. Puro matatamis ang gusto ko. O di, pagdating ng age ko, may diabetes na pala ako, hindi ko rin alam ko. Yan diabetes, silent killer yan. Ang dami-daming komplikasyon yan. Mata, puso, liver, kidney, lahat. Lahat ng internal organs, kaya madalas kong prayer, yung internal organs, nagtampo ng tama. Kasi pag hindi mo na-control ang blood pressure mo at yung diabetes mo, titirahin lahat yan. At ang maintenance yan, alam nyo, pagsunod din sa Diyos. Ngayon, kung may katawan tayo, kailangan mo ng gamot, mag-maintain ka ng gamot. Pero ang healer natin, ang Diyos eh. Ang i-maintain mo yung pagsunod sa Diyos. Kasi the Word of God is health to the flesh, pinaka-importante yun. Ngayon, alagaan mo yung sarili mo, wala naman mag-aalaga niyan eh. Sino ba mag-aalaga? Ang Diyos lang at ikaw. Careless ka, may diabetes ka, natira ka pa ng tira naman, wala kang exercise, katulad ko, kulang na kulang ako sa exercise. Bakal tumba ako, gusto kong tumakbo, hindi ako makatakbo, lakad lang.
Wala naman ako malakaran. Yung table ko lang ang iniikot ko doon. Nahihilo ko araw-araw doon. So, dapat kayo, right kind of foods. Balanced diet, exercise. Tapos, change ng lifestyle. Pinaka-importante at para humaba pa buhay natin. Kasi nasa iyo paghaba ng buhay eh. Sabi na Diyos, ingatan mo yung katawan na yan eh. Yan ay templo ng banal na espiritu. Sino mag-iingat niya? Ikaw at ang Diyos. So para mag-iingat ka yan, sundin mo yung sinasabi ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Yung hindi mo kaya, yun ang gagawin ng Diyos, yung hindi mo kaya. Pero gawin mo muna lahat. Lahat ng hinihingi, bigay mo muna. Ngayon, yung hindi mo na magawa, ang Diyos na bahala. Do your best and God will do the rest. Alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos sa atin kung sino yung tunay na talagang sumusunod sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung nag-iingat ng Kanyang espiritu, kaluluwa at katawan. Alam ng Diyos yun. Hindi malilingid sa Diyos yun. Ikaw ang siguraduhin mo sa sarili mo. Ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Tunay ba ang commitment mo? Lahat ba ng dekreto ng apostol sinusunod mo? Yung lahat ba ng Word of God na palang tutunan ng Diyos, sinusunod mo? Kasi pag sinusunod mo, masagana pagpapala ibibigay sa iyo. Exodus 23:25. At iyong paglingkuran ng Panginoon mong Diyos at kanyang babaspasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. So ang Diyos ang nagpapahintulot ng sakit eh. Pwede kang hindi magkasakit pag ayaw ng Diyos. Pero sundin mo muna lahat ng palatuntunan niya. Hanapin mo muna ang kaharian niya at ang lahat ng katwiran, pagpapalain niya ang tinapay mo at ang inumin mo. Ibig sabihin, pagpapala ka sa lahat ng bagay. Sa lahat ng ikinabubuhay natin, pagpapalain ka ng Diyos. Sabi sa Exodus 15:26. At sinabi, kung iyong didingkin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mata, at iyong didingkin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa Ehiptyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. So walang sakit. Ang sakit, ang kayamanan ay health is wealth nga eh, madalas sabihin eh. Kasi tinan mo, ang dami-dami mong pera, may sakit ka. What's the use of money? Na hindi mo nga magagastos, hindi mo nga makakain ng gusto mong kainin eh. Pag may sakit ka na eh, wala ka na rin ganang kumain. Ang dami-dami mong kotse, paano ka pa makakapag-drive ng kotse o idadrive ka? Hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos. So useless lahat yan eh. Kaya yung mga bago na mamatay na mayayaman, nare-realize nila yun eh. Useless pala lahat ng kayamanan ko. So dapat pala, nagsisisi lang, kaso huli na ang lahat. Dapat nung malakas ka pa, nung kaya mo pang sumampalataya eh, tsaka ka nagsisisi pag mamamatay na. Sana kung pagbigyan ng Diyos yung pagsisisi mo. Sana iligtas ka ng Diyos doon. Eh sana. Kasi ang pagsisisi hindi sa huli. Ang pagsisisi sa una. Sa unbeliever, ang pagsisisi sa huli. Nagsisisi na sila, hindi sila sumampalataya. Sa Kristiyano, ang pagsisisi sa una. Kasi ang ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago ng isip. So magbabago ka na ng isip sa umpisa pa lang, bago na ng isip. Gaganapin mo na ang gusto ng Diyos. Hahanapin mo ang kaharian ng ang lahat ng katwiran. Tapos lahat ng gusto ni Jesus lang, yun ang gagawin mo. So yun ang sinasabi ng Diyos na pagsisisi sa una. At ang pagsisisi patuloy, pagbabago ng isip hanggang sa maabot natin yung tinatahak na landasin papunta sa langit. Ephesians 4:13. Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan na kapuspusan ni Kristo. Kasi may sukat eh.
Yung kapuspusan ng katawan ni Kristo. Si Kristo kasi, ang kapuspusan ng Diyos nasa Kanya eh. Si Diyos siya na naging tao eh. Tayo, pinupuspus pala unti-unti. Sabi sa Titus 3:5. Ang paraan ng Diyos kay Jesus Christ, iba eh, kahit yung kapanganakan niya, sa virgin siya nilabas eh. Ibig sabihin, ang Diyos talaga lumikha ng katawan niya eh. Tayo hindi eh. Natural yung panganganak natin, natural din ang way of life natin. So ang paraan ng Diyos para sa natural way natin, maging supernatural. At ang supernatural na paraan, Titus 3:5, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. So unti-unting pagbabago sa paghuhugas sa kapanganakan, ibig sabihin being born again. Dadaan tayo sa proseso ng regeneration. Unti-unti ang paraan ng Diyos hanggang sa abutin natin lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya, magkaisa sa kapuspusan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat. So yun ang hinihintay na ng Lord sa atin eh. Napunta tayo doon sa number 9. Para pagdating nun 10 na tayong lahat. Hanggang 9 lang tayo eh. Ang 10 ng Diyos eh. Si Jesus Christ ang number 10 eh. Nagsimula tayo ng number 1. Na-born again tayo, naging sanggol tayo, napunta sa grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 9, grade 9 na tayo. Yung perfection of 10, the perfect 10, si Jesus Christ yung pagdating niya. So handa na ba tayo? Lahat ba nakautusan ni Kristo? Naabot na natin? Number 9 na ba tayo? Minimintain ba natin lahat ng kalooban ng Diyos araw-araw? At kung nagkulang ka at nagkamali, hindi agad ng tawad. Balikan na naman doon sa number 9. Go to the number 9, Lord. Go to the number 9. Huwag kang punta sa number 1. Yung ibang Kristiyano, puro number 1, acceptance of Christ. Na-accept na si Kristo, pupunta pa sa isang meeting, a-acceptin na naman. Puro number 1 eh. Hindi makapunta sa number 2. May anyo na kabanalan, ngunit hindi nakaabot sa katotohanan. Masipag sa pag-aaral, hindi nakaalam ng katotohanan. Puro number 1 lang sila, number 2. Tayo hindi. May Espiritu Santo binigay sa atin at nagkaroon tayo ng renewing of the Holy Spirit. Ibinigay sa atin ang pahid ng Espiritu Santo to discern what is good and what is evil. Lalo ngayon, ingat talaga kayo sa internet. Grabe ang false doctrines, false teachings ng internet. YouTube, Google, lahat. Everywhere in the internet. Sa TikTok lalo, ang daming abomination dyan. Dini-activate ko na nga account ko dun eh. Kasi pag nanonood ako, hindi fornication, false teachings eh. Naiinis na ako, inactivate ko nga. Deactivate nga, ayoko na manood ng TikTok. Facebook na lang ako. Doon na lang. Grabe, pagbukas mo, fornication, grabe. Pagkakaroon ka ng ng fornication sa mata, tsaka sa lust of the flesh, ang lakas nun. Bubuhayin yung lust of the flesh o lust of the eyes. Tapos mababasa mo pa mga kontra sa Bible. Maririnig mo iba-iba. Iba-ibang lahat kontra sa Bible kung ano-ano sinasabi. Tapos ngayon makikita mo, iba na talaga. Iba na ang huling mga araw, mga kapatid. Darating na ang Panginoon. Ngayon, pagdating ng Panginoon, ihanda natin sarili na anytime. Anytime rapture na yan. So dapat, lagi mo hinahanap ang kaharian ng Diyos bawat segundo. Kasi with the twinkling of an eye, i-compute mo nga ang twinkling of an eye, isang isip mata, makukompute mo ba yun? Dito mo sa isang isip mata, nagawa na ng Diyos lahat ng gagawin niya sa atin. Yung patay na buhay, yung buhay kinuha, nilagay ito sa sa heaven, sa clouds. With the twinkling of an eye lang yun. Napakabilis nun. Yun na ngayon ang gagawin sa atin ng Diyos with the twinkling of an eye. Pag ready na ang charts, pag kumpleto na ang kapuno ang bilang ng hintil. Kaya wala tayong tigil ng prayer every Thursday na yung pinag-pray ng Panginoong Jesus ng mga anak niya sa buong sanlibutan, tawagin na ng Diyos, mailagay na sa kompletong bilang ng hintil na binubuo. Para rapture na. Tapos na yung pagsisikap natin, pagtitiis. Uuwi na tayo sa bahay natin. Sa tunay na bahay natin. Yun ang tunay na bahay natin dito sa lupa. Kasi ang tunay na citizenship natin sa langit, hindi dito sa lupa. Ano lang to testing ground. Ito yung lugar ng battlefield Kung sino yung mananalo, pupunta doon sa langit. At ang mananalo, si Kristo ang nasa iyo. He is the great conqueror. And we are more than conquerors, sabi ng Bible.
At ang pagtatagumpay natin ay kay Kristo. 1 Corinthians 15:57. Dadapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ka nagtagumpay, kaya ka nanalo, hindi dahil sa iyo. Dahil sa Panginoong Jesus. Ngayon, para masigurado mo yan, yung 58, sundin mo rin. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman nyo na hindi na walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May kabuluhan. Bakit? Nakasulat sa aklat ng buhay. Nasa Book of Remembrance eh. Lahat ng ginawa natin kalooban ng Diyos, nakasulat sa aklat ng Book of Remembrance. May kasunod yung Acts. Tignan ko nga kung anong chapter ang huli ng Acts. Ang huling chapter ng Acts, Acts 28:31, ito, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at tinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan, walang sino man nagbabawal sa Kanya. Ito si Pablo. Ngayon, Acts 29:1. Merong Acts 29:1. Kasi gawa ng Spirit yung Book of Life eh. Yung Acts 29:1, ano kaya yun? At tinawag ng Diyos si Brother Manny bilang siya ang pinuno noon ng mga namamanata kay Virgin Mary. At tinawag siya at nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus at sinabi sa kanya, "Seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you." Susunod doon at nandoon natagpuan ng Diyos na nampalataya si Larry. At si Larry ay ganito ganyan, at si Manuel ganito ganyan. Nakasulat lahat yun. Meron tayong history sa langit. May kasunod ang Acts, hindi tumitigil itong Acts of the Holy Spirit. Kaya ikaw, tingnan mo, ang gawa mo ba, gawa sa Panginoon? Ang pananampalataya mo ba kay Kristo? Patay ka na ba talaga? Galatians 2:20 ka na ba? Ito yung favorite verse ko. Kasi ito ang susi ng lahat eh. Yung Galatians 2:20. Pag nagawa mo itong Galatians 2:20, bingo. Bingo ka na, panalo na. Apo, bingo. Ginawa ito. Apo'y napako sa krus. Nakasama ni Kristo. Ano yung ako? Yung dati mong pagkatao. Yung luma mong pagkatao. Yung dating si Larry. Napako na ba sa krus yung kasama ni Kristo? At hindi na ako ang nabubuhay. So hindi na si Larry ang nabubuhay sa katawang ito. Kundi si Kristo ang nabubuhay. Paano nabubuhay si Kristo sa katawang ito? Ginagamit ng Espiritu Santo si Kristo ang salita ng Diyos. Ginagamit tayo ang kaluluwa natin na sumunod. Itong katawan maging instrumento. Sundin ang Word of God. Yun ang ibig sabihin nun. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon. So bukas, ngayon na naman yun. Kaya sa tindahan may nakalagay, bawal ang utang ngayon. Ay bukas, bawal, ngayon na naman yun eh. Kaya walang mangungutang eh. Bawal ang ang utang ngayon eh. Ay punta ka na naman doon bukas. Bawal ang utang ngayon. Oh, hindi ka makakautang ngayon. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Ano ba yung laman? Yung katawan mo. Ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos. Na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So ang buhay na ikabubuhay mo ngayon, habang nabubuhay ka pa, pagsunod na lang sa Word of God. Pagsunod na lang sa utos ng Diyos. So you are dead to self. Hindi na yung gusto mo. Hindi na yung plano mo. Yung plano na ng Diyos. Kasi matindi plano ng Diyos sa atin. Sabi sa Jeremiah 29:11. Ito ang plano ng Diyos sa atin. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Kasi magiging magulo buhay. Kahit magulo buhay, magulo mundo, payapa pa tayo. At hindi tungkol sa kasamaan. Upang bigyan ko kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So yung huling wakas, maybe mamatay ka. Binigyan ka ng pag-asa bago ka namatay. O yung huling wakas natin, buhay kang kukunin, hindi tayo mamamatay. Yan ang prayer natin, excuse me. Yan ang prayer natin sa Diyos eh. Lahat tayo, yun ang ipag-pray nyo.
Kasi isa covenant natin sa Diyos eh. Yung covenant ni Brother Manny na seek you first the kingdom of God and all His righteousness, everything else shall be added. Yan din ang ating tipan sa Diyos. So kung yan din ang tipan natin sa Diyos, so iisa rin ang iisa rin ang huling wakas natin, ang buhay na walang hanggan. Yan ang plano ng Diyos sa atin eh. At dyan sa buhay na walang hanggan na yan, pasasaganahin muna ang buhay natin spiritually, physically, materially. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Magiging masagana tayo sa lahat ng bagay. At ang pagpapalang yan, binigay sa atin dahil hinirang tayo ng Diyos. John 15:16. Akala nyo, hinirang nyo natin ng Diyos. Hindi, hinirang muna tayo. Kasi hindi mo mahihirang ang Diyos kung hindi ka muna hinirang. Hindi mo maiibig ang Diyos kung hindi ka muna inibig. Paano tayo hinirang? Paano tayo inibig? Nakita ng Diyos sa pasimula pa lang. Sa simula pa lang, hindi pa nililikha ang langit at lupa, kilala na tayo ng Diyos. Alam niya na tayo'y mananampalataya. Alam niya na tapat ang pananampalataya mo. Alam niya ikaw ang anak ng Diyos. Kaya kahit naligaw tayo sa umpisa, binalik tayo. Tayo yung mga ligaw na tupa eh. Ibinalik tayo ng Diyos. Ito sabi niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Nahihirang tayo kasi kita na ng Diyos eh. All-knowing siya. Alam niya future. Nakita ng Diyos na lahat tayo dito narito, tunay na mananampalataya. Lahat tayo dito tapat, nasusunod sa mga utos niya. Kaya hinirang ka. Isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Tinawag ka, hinirang ka, pinili ka, at dinolorified ka na. Yun ang ginawa ng Diyos. Upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. So ang plano ng Diyos, habang nabubuhay sa lupa, magbubunga. Magkakaroon ng prosperity and plenty. Plentiful, masagana, prosperous living. At upang manatili ang iyong bunga, upang ang anumang iyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay sa inyo. Yan ang prophecy ni Brother Manny, mga kapatid. Bago dumating ang Panginoong Yesus, humingi na kayo ng gusto nyo, ibibigay. Okay na mo? Di ba amen yun? Di ba amen yun? Amen! Amen! Leviticus 26:3 po. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalakpak na ako ng ulan sa kapanahunan. At ang lupain ay papakinabangan at ang mga kahoy na parang mga magbubunga at ang inyong pagdiig ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas. At ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghahasik. At kakanin ninyo ng inyong pagkain na sagana at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. So hindi lang tayo sagana sa lahat ng bagay, tiwasay pa. Kahit may manggugulo, hindi tayo magugulo. Kahit nagkakagulo mo doon, hindi tayo nagugulo. Tiwasay tayo. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Yan ang nais niya mangyari sa atin. Basta manatili ka lang sumusunod. Kasi may plano siya, hindi lang ikaw ang magpapalain, pati pamilya mo. Deuteronomy 4:40. At iyong iingatan ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo at ang iyong mga anak pagkamatay mo at upang iyong pagpalao ng iyong araw sa ibabaw ng lupa niyo na ibinigay sa iyo na magpakilaman ng Panginoon mo Diyos. Kay Moses tinabi ito. Sa mga anak mo, sa kaanak-anakan mo, pagpapalain ko. Ganun din tayo. Kasi si Brother Manny, si Moses eh. Siya ang hinirang ng Diyos para sa atin. Si Moses hinirang ng Diyos para sa Israel. Siya ang sugo ng Diyos sa Israel. Si Brother Manny ang sugo ng Diyos sa atin. Kung walang apostol tayo, walang iglesia. So walang covenant, walang tipan. So wala tayong magiging relasyon sa Diyos.
Kasi ang relationship natin sa Diyos sa pagtugon sa pananampalataya, sa pamamagitan ni Brother Manny, na ama ng ating pananampalataya. Katulad ni Abraham. Si Abraham ang ama ng pananampalataya At pinagpala sa kanya lahat ng bansa. Kahit si Ismael, alam nyo, pinagpala ng Diyos yun Bakit? Pero yung anak sa pangako, si Isaac, nandun na lahat ng masaganang pagpapala. Kita nyo, Middle East hanggang ngayon, ang yaman pa. Hanggang sa bandang huli, mamumuno sa last days. Lahi ni Ismael ang buong Middle East, lahi ni Ismael. Yung Israel lang si Isaac. The rest, kalaban na ng Israel lahat yun. Pero kita nyo pagpapala, di ba? Nasa kanila yung masaganang pagpapala ng oil. Nasa kanila ang masaganang pagpapala ng maraming mga resources. So pinagpala din ng Diyos si Ismael Kaya lang si Ismael nga, hindi kasi anak sa pangako, anak sa labas yun. Yung anak lang sa pangako ang pagpapalain ng Diyos. At yun ang pangako sa atin We are the Isaac of God. Ligaya ni Kristo Jesus. Ang Isaac is the laughter of God Ba't naging laughter? Kasi nung sabihin ng angel, narinig yun ni Sarah maglilihi ka at mga anak ka. Natawa si Sarah. Sabi ng angel sa ba't ka natawa? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Hindi ba kayang gawin ng Diyos? Matanda na si Sarah Kaya siya natawa Matanda na siya Halos lampas pa na siya ng 80 years old. Halos magkaedad lang sila ni Abraham Natawa ngayon siya. Kaya ang ipinangalan sa anak niya si Isaac, the laughter of God. Na ang kaligayahan naman ni Kristo ay tayo. At ang kaligayahan naman ng Ama ay si Kristo. Proverbs 8:30. At parang talagang laging kasi kaligayahan tayo ng Panginoong Yesus, susundin natin lahat ng mga righteousness niya. Ito sabi niya, nasa sipingan niya ako ng gaya ng matalino manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. At nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So naliligayahan lagi ang Ama kay Kristo. Kaya sabi niya, siya ang anak kong kinalulugdan. Walang pinagsabihan ng Diyos na iba kahit sa mga anghel, hindi. Siya kay Kristo niya lang sila ang anak kong kinalulugdan. At ang kaligayahan naman ni Kristo, yung nilikha nilang mga tao. Yung mga nilikha nilang mga tao, ang kaligayahan ni Kristo. Kaya patuloy tayo maging kaligayahan ni Kristo na patuloy na susunod. Para yung biyaya at pagpapala, habang nabubuhay tayo sa lupa, hindi mawawala ang pagpapala. Spiritually, physically, materially. Sabi sa 3 John. Kasi ang gusto ng Diyos na pagpapala, kasi sa mayayaman, ang pagpapala, pera lang Maraming pera. Pagpapala na sa Diyos, hindi yun. Bibigyan ka rin ng maraming pera. Pero ang pagpapala sa Diyos, sa Espiritu, sa kaluluwa at katawan, yun ang talagang meaningful life Yun yung prosperity, sabi sa Bible. Minamahal kong Gayo na iniibig sa katotohanan. Aking idinadalangin na sa lahat ng bagay, guminhawa ka. At bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So ipinagpe-pray ni John na yung katawan niya kasi matanda na rin si Gaius Tayo tumatanda tayo, kaya ipinagpe-pray din tayo ng Panginoong Yesus lagi. Na kahit sa pagtanda natin, kahit na-stroke ka, gagaling ka. Kahit may diabetes ka, gagaling ka. Kahit ano sakit mo, paggagalingin ka ng basta lagi yun ang sumusunod mga kapatid. At natatapos ang mensahe ng Panginoon sa atin niya. In Jesus' name, Amen. Kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Meron pa ba kayong may pagpapalit sa akin? Tanungin ninyo ang inyong sarili. Meron pa ba kayong may pagpapalit sa akin? So sagutin niyo yung tanong ng Panginoon, meron pa ba ipagpapalit? May ipababang kayamanan kayo na pwedeng kunin bukod sa Diyos? Ano ba yung tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan, yung hindi nakikita. Yung eternal. Katulad ng Diyos, eternal. Yung kaluluwa at espiritu natin, eternal. Salita ng Diyos, eternal. Yan ang kayamanan. Kasi heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain. So yun ang kayamanan kailangan tipunin natin. Bakit? Sinasabi ng Diyos na huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa.
Simple katuwiran ng Diyos. Bakit? Temporary. Ba't ka mag-iipon na mawawala? Di ba? Ang ipunin mo yung hindi mawawala. Ba't ka mag-iipon na mawawala? Heaven and earth niya, pati nga langit, papalitan eh. Pati earth, lahat ng nasa earth. Ba't magtitipon niya? Temporal yan eh. Go for the gold. Yung hindi nasisira. Yung eternal. Ngayon, paano mo ngayon makakamit yung pagpapalang yun, ang eternal na pagpapala, na siyang kayamanan ng Diyos na ibibigay siya? Kasi gagawin tayo ng Diyos na kayamanan niya eh. Magiging kayamanan tayo ng Diyos. Ngayon, para maging kayamanan tayo ng Diyos, susunod tayo sa lahat ng kalooban niya, gagawin niya tayong tanging kayamanan. Ngayon, para magawa mo yan, may sinasabi sa John 12:25. Kasi hindi mo magagawa yan, hindi ka magkakaroon ng kayamanang eternal kung hindi mo gagawin itong sinasabi ng Diyos na to sa John 12:25. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang napopood sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niyo sa buhay na walang hanggan. Bakit sinabing mapopood sa buhay na ito na sanlibutan? Diba pag napopood ka sa isang tao, ayaw mo? Ayaw mo sa kanya, napopood ka eh. Ganun lang gusto ng Diyos. Yung buhay na makasanlibutan, yung worldly life, napopoodan mo. Ayaw mo na noon. Ayaw mo na mabuhay sa dati mong pagkatao. Yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo, yung newly resurrected life na kay Kristo, yun ang buhay na pipiliin mo. Ngayon, paano ngayon makakarating yun? Yung eternal na espiritu at kaluluwa, paano makakarating sa langit? Kailangan may titipunin ka. Ano yung titipunin mo? Salita ng Diyos. Itatanim nyo sa kaluluwa mo na makakapagligtas ng kaluluwa mo. James 1:21. Kasi mag-ipon ka man ng mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Kahit anong pag-iipon mo, pag dumating na yung araw na huhukuman ng Diyos sa lupa, wala lahat yan. Kasi gugunawin eh. Gagawa ng bagong langit, bagong lupa. Ngayon, kung sinunod mo yung sabi ng Diyos, wag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kasi yung kayamanan sa lupa, temporary. Pwede manakaw, pwede mawala, pwede ma-hold up ka. So, useless lahat yung iipunin mo. Ang ipunin mo, yung hindi useless, eternal na buhay. Yun ang pagpapala. Ngayon, para makamit mo yun, sundin mo lahat ng kalooban ng Diyos. Lahat ng utos ni Kristo, wala kang hindi susundin. Lahat susundin mo. At pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Ito sabi niya, James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karamihan at ang pag-akaw ng kasamaan. Tanggapin nyo na may kaamuan ang salitang itinatanim. So yung salitang itinatanim, yun ang ipunin mo. Itanim mo na makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Kasi susunod sa langit yung kayamanan na yun eh. Yun ang ebidensya eh, sabi. Susunod sa atin yung lahat ng gawa natin dito sa lupa. Lahat ng nakasulat sa aklat ng buhay, nakasulat yung lahat ng gawa ng Espiritu Santo na ginawa mo, nakautosan ni Kristo. Tinunod mo lahat. Wala ka ni-reject, kaya ka naging banal eh. Kaya ka naging karapat-dapat. Kasi ang tunay na pagpapala ay ang buhay na walang hanggan. Psalm 133. Kasi aala nila, pag marami kang pera, ang dami mo savings, mayaman ka, ang dami mong lupain. Ang dami mo nga lupain, pag tumatay ka naman, di ba? 6 feet below the ground, 1 meter square ka lang. Yun lang ang area ng lupang makukuha mo. Samantala kung kamumuhian mo ang buhay dito sa lupa, hindi mo susundin ang worldly life, lahat ng nilikha ng Diyos, kayamanan mo. Tagapagmana tayo ng lahat ng creation. Kung titignan nyo nga mabuti, yung first heaven, second heaven, mawawala yan eh. Yung third heaven, nandun yung yung New Jerusalem. Yun ang bahay ng Diyos eh. Kung titignan nyo doon, lahat ng kayamanan sa lupa nandun. Ginto, kalsada lang yun. Yung jacinth, yung emerald, yung sapphire, yung jade.
pader lang yun. Yung pearl, pintuan lang yun. So lahat ng precious gems dito sa lupa, multi-million ang mga halaga niyan. Ibigay mo, puro ang lalaki nung dun. Ang lalaking tipak ng pader 1.5 miles na pader, 1.5 miles na taas, 1 miles ang lawak, taas at haba. Puro kayamanan yun dun sa lupa. Doon sa langit, bahay lang natin yun. Yung tanging kayamanan natin, kasi binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Yung buhay na yun, ibinigay ng Diyos, sa Diyos yun. Hindi sa iyo yung buhay mo. Binigyan ka lang ng karapatang i-administrate. Yung free will lang ibinigay sa iyo para malaman ng Diyos kung yung gusto niya, susundin mo. Para maging kayamanan ka niya. Kaya may free will. Ikaw ang pipili, hindi mo siya pinili, hindi pupunta ka impyerno, pinili mo siya, tutulungan ka niya. Bibigay sa iyo yung Espiritu Santo at lahat ng kaloob ng Espiritu Santo para tumibay ka, tumagal ka sa lahat ng suffering. Katulad ni Job. Si Job, wala makasalanan yun eh. Ba't nag-suffer? Nahiling ng demonyo eh. Pinagbigyan siya ng Diyos. O sige, pero hindi pwede patayin. Kasi alam ng Diyos, hindi kaya ni Satanas. Bakit? Binigyan ng gifts of the Holy Spirit si Job. Long suffering. Binigyan siya ng isang napakahabang pagtitiis. Kaya natiis ni Job yun because of God. Kaya naman sabi ni Job, makikita ng dalawang mata ko ang aking Panginoon. Meron na siyang prediction ng rapture eh. Makikita niya ang Panginoon ng dalawang mata niya. Sarili kong mata, sabi niya. Meron ng rapture doon kay Job pa eh. May prophecy na eh. Kasi si Job, napakabuting tao niya, napakabait niya. Nagpipreach din niya, tinutulungan lahat ng mahihirap. Tapos, dead suffer. Kaya akala ng mga kaibigan niya, may ginawang masama si Job. Ay yung asawa naman niya, talagang makasanlibutan eh. Gustong sumpain mo na yung Diyos mo, ba't ganyan ang ginawa sa iyo? Imbis na mag-exhort o pangaralan ng mga word of God para lumakas ang loob ni Job, hindi, idinaw pa ng idinaw eh. Salbahe lahat ng kaibigan niya, tsaka asawa niya. Pero may Diyos si Job eh. Sige, payag ako, alam ng Diyos yun eh. Kaya nakapagtiis naman si Job ng todo. Sa kahabagan ng Diyos yun. Sabi sa James 5:11. Kasi kita ng Diyos ang puso ni Job eh. Bagamat si Job, sabi niya, buti pa, hindi na lang ako pinanganak eh. Ganito lang pala ang buhay. Bakit kapag gumagabi, gusto ko araw, pag araw gusto ko gabi? Talagang sa sobrang hirap. Kasi ikaw ang magdamaan doon, sige. Papasok sa isip mo, ilalagay niya sa taras, baka matay ka na. Pero si Job, hindi eh. Wala siyang sinalitang kahit ano man na masama sa Diyos. Nag-isip lang siya nung kung ganito ang buhay. Nagtatanong lang siya, bakit pa ako, buti pa, nalaglag lang ako sa bahay bata ng nanay ko. Ganito lang pala. Na-realize niya rin na pagsubok lang ng Diyos yun. Kaya, binigyan siya ng Diyos ng revelation, ang loob ng Espiritu. Ito sabi. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Yung nabalitaan ng pagtitiis ni Job, na yung nakita na pinangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Nahahabag ang Diyos kay Job kasi walang kasalanan. Tapos nagdudusa. Ibinigay niya yung lahat ng kaloob ng Espiritu para magawa niya lahat. Hindi kaya ng tao to, yung tiisin yun. Bili mo, 10 anak mo, patay. Lahat ng kayamanan na pinaghirapan mo, ubos. May sakit ka mula ulo hanggang paa, nagbo-boils. Walang gamot nun na makakagamot dun. Walang doktor na tanging ang pag-asa lang ni Job, ang Diyos lang na humingi ng awang matiis niya. Kaya sabi, kita ng Diyos yung pagkamaawain niya sa sobrang pagtitiis ni Job. Natiis ni Job yun because of God. Kaya tayo dito, ang iipunin natin yung bagay na hindi nakikita. Yung napakahalagang bagay. 2 Corinthians 6:14. At kami tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat ang bagay na nakikita ay lumilipas. Yung mga bagay na hindi nakikita ay isang eternal. Yun ang sabi ng Diyos. So doon tayo titingin.
Where your heart is, there your treasure is. Kung ang kayamanan mo ay ang kaluluwa mo, dapat nandun ang treasure mo sa langit. Makalamit na ang puso at isip mo. At ang tinitipon mo na, yung lahat ng gawa ng Panginoon. Huwag kang magtipon ng bagay na kayamanan sa lupa. Bakit? Ito sabi niya, Matthew 6:19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Kasi mananakaw lang eh. Yung sinasabing tanga, yun yung mga parasite eh. Umuubos yan, katulad ng anay, umuubos ng kahoy. Pero merong isang word dito, tanga, gawin natin tanga. Yung mga taong tanga, ibig sabihin hindi marunong gumamit ng pera, yung mga sugal ng sugal. Ginagamit nila yung pera nila sa walang kwentang bagay. Sugal ka ng sugal, tanga ka. Hindi ka marunong mag-manage ng pera. Mauubos lang yan. Kung hindi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, yung hindi kumukupat, heaven and earth shall pass but the word. Tipunin mo yung salitang tinatanim sa kaluluwa. Pagdating doon sa langit, siguradong ligtas ka. At doon hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang. At doon hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman dumudoon ang iyong puso. At ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo pupuspos ng liwanag. Dadapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y napupuspos ng kadiliman. Gaano kaya kalaki kadiliman? Kasi yung dating buhay natin yan, madilim na buhay yan eh. Ngayon pinalitan ng Diyos yan ng isang bagong buhay. Yun na yung nagliliwanag na buhay. Buhay ni Kristo. Ngayon yun ang pipiliin mong buhay. Kasi pag inibig mo yung buhay mo sa lupa mo, awalan ka ng buhay. Kasi sabi ng Diyos, malibang mamatay ang buto, hindi ito magbubunga ng marami. So dapat namatay ka sa dating pagkatao. Denying the self. Ang susi lang talaga lagi, yung Galatians 2:22. Yan lang lagi ang susi ng pagkakristyano. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na yung buhay na makasanlibutan o dating pagkatao na buhay. Napako na sa krus yun. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, life resurrected Christ, bagong buhay na nabubuhay sa iyo. Pero pipiliin mo kasi yun eh. I-deny mo yung dati, pipiliin mo yung bagong buhay. At ang buhay na ikabubuhay ko ngayon, o pipiliin mo na. Yung buhay na bagong ibinigay na sa iyo ng Diyos, sa laman o sa katawang kapan, ikinabubuhay ko na sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kasi kung magiging matapat ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito sabi sa James 1:25. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Ang perfect na kautusan, kautusan ni Kristo. Kasi nga hindi naging perfect yung kautusan sa Israel, yung Old Testament. Kaya sabi, kung hindi sana nagkulang, wala na sanang ikalawang kautusan. Ang kautusan ni Kristo. Ang kautusan ng kalayaan, kaya may free will. Pipiliin mo na yung bagong buhay, i-deny mo yung dati. Kasi pag pinili mo yung dati, pupunta ka sa impyerno. Pag pinili mo yung bago, iipunin mo ngayon lahat ng salita ng Diyos ang susundin mo. Yun ang kayamanan. Pupunta sa langit, kasama mo. Eternal yun eh. Ang mananatili lang ang Diyos, bahay ng Diyos, lahat ng kaluluwa at espiritu at lahat ng glorified body. Yan ang mananatili, eternal, yung hindi nakikita. Ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, ibig sabihin, hindi ka magbabago, hindi ka magbabackslide. Hindi ka tatalikod, hindi ka manlalamig. At hindi tagapakinig na lumilimot, ibig sabihin, wala kang ano. Parang kang nakalimot ka. Ba't naman sa nalimot?
kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. So lahat ng gagawin mo dito sa lupa, pagpapalain ng Diyos. Kasi sumusunod ka sa Diyos. Kaya ang blessings ng Diyos sa mga obedient. Yung mga hindi obedient, hindi mapagpapalain, parurusahan. Sabi ng Proverbs 3:16, karamihan ng mga araw ay nasa kanyang kamay niya at ang kanyang kaliwang kamay ay may mga kayamanan at karangalan. So nasa Diyos ang lahat ng kayamanan at karangalan. At karangalan sa atin na hinirang tayo. Isinama tayo sa huling araw ng Ministry of Prayers ng Panginoong Hesus. Karangalan yun na mahirang tayo ng Diyos bilang mga anak niya. Kasi ang kaligayahan ng Diyos si Kristo. Ngayon ang kaligayahan ni Kristo tayo. Sabi sa Proverbs 8, kaya nung lumikha ang Diyos ng mga tao, para sa ikaliligaya ni Kristo yun. Kasi mahal na mahal ng Ama si Kristo, at mahal na mahal din ni Kristo ang Ama. Kaya lahat ng kalooban ng Ama, sinunod niya. Kaya naman, si Kristo naman, nung likhain ng sanlibutan, kaya yun naman ang kagalaan ni Kristo. Sabi sa Proverbs 8:30. Nasa sipingan niya ako ng gaya ng matalinong manggagawa. At ako'y kanyang ligaya sa araw-araw. So araw-araw, ang ligaya ng Ama si Kristo. At nagagalak na lagi sa harap niya. At nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa. Kasi may bahay ang Ama eh. Yung nilikha ng New Jerusalem. Yun ang bahay ng Diyos. Yun ang tinatahanan ng lupa. Anong likhain? Ang lahat ng bagay na handun sila. Ang Ama, si Jesus Christ, ang Espiritu Santo. Habitable part of His earth. At nagagalak sa kanyang tinatahanan at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So ang kaaliwan ni Jesus Christ, ang mga anak ng mga tao. Digaya ni Kristo Jesus. Kaya amen, come Lord Jesus. Naagawan agad tayo ng pwesto na yun eh. Ang sisipang nung magpa-register ng mga nandun eh. Hindi naman pwedeng doble pangalan. At least approve na tayo, amen, come Lord Jesus na tayo. Maranatha. Ano ibig sabihin nun eh? Maranatha. Natatandaan ko nun, mga tumutugtog ng mga Christian songs, Maranatha. Amen, come Lord Jesus, ang ibig sabihin na Maranatha. At sa pagbaba ng Panginoong Hesus, yung ligaya niya tayo, ng mga tunay na anak ng Diyos, kukunin na forever and ever. Yun na lang ang hinihintay natin eh. Pero kailangan, magtipon ka ng kayamanan dito sa lupa. Itanim sa iyong kaluluwa ang lahat ng salita ng Diyos na magliligtas ng kaluluwa mo. At para masigurado, manatili. 1 Corinthians 15:1-2. Ito ang kasiguraduhan. Para ma-sure mo ang kaligtasan, you have to work out. At ang workout mo ay yung pagsunod, pagtitiyaga, pagtitiis, na sumunod sa kaloob, denying the self. Talagang i-deny mo sarili mo, yayakapin mo ang pananampalataya. Hindi na ikaw ang mabubuhay. Si Kristo na mabubuhay sa'yo. Pagkat kinalugdan ng Ama si Kristo eh. Kaya ang gusto ng Ama, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Kasi ang kinalulugdan niya si Kristo eh. Eh kung magiging katulad tayo ni Kristo, di kalulugdan din tayo. Dadami yung kalulugdan. Kaya meron lahi ang Diyos eh. Yun naman ang talagang plano ng Diyos pa, kaya yung ka ng tao. Para magkaroon siya ng lahi. Nakasama niya forever and ever. Ngayon, inilagay sa earth, trial. Nagkaroon ng trial. Temporary. Temporary abode of men, ang earth. Tapos binigyan ng kapangyarihan. Sige, administrate mo ang buhay mo. Yan ang free will. So, nakita ngayon ng Ama kung sino yung tunay na tatanggap sa Kanya, magtitiyag at magtitiis sa Kanya, sinulat niya sa aklat ng buhay, ibinigay ang Holy Spirit. Kaya alam na ng Diyos sa simula pa, ang Kanyang kasama na eh. Hindi pa nililika ang langit at lupa, nakilala na tayo ng Diyos. Ngayon yung pagkakakilala sa atin ng Diyos, kilalanin naman natin sarili natin, na tayo mga anak ng Diyos. Hindi yung titingin ka sa salamin, pag umalis ka na, nakalimutan mo na kung sino ka. Tagapakinig ka na, hindi tagatupad. Tiisin mo ang pananampalataya. Tiyagain mo.
Magtiis ka. Tiyakin mo. Kasi minsan lang itong buhay, hindi naman ito ulitin eh. Sana kung ang ating pananampalataya, yung Hindu belief eh, yung karma, yung born and reborn, hanggang sa ma-perfect. Yun ang paniniwala ng mga Hindu eh. Pag namatay ka, sisilang ka muli. Tapos, kapag masama ka, maaaring maging butiki ka, maging lamok ka. Ganun paniniwala na. Kaya sa kanila, walang pinapatay eh. Yung baka, hindi nila pinapatay eh. Baka, yun yung Diyos nila eh. Baka mamaya eh, ahas ka. Kaya vegetarian sila eh. Ayaw nila pumatay ng mga hayop. Baka pinatay nila yung anak nila eh. O nanay nila eh, naging baka, naging kambing. Maling paniniwala nga eh, walang karma. Yung tinatawag nating karma dito, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Pero hindi yun ang meaning ng karma. Ang ibig sabihin ng karma, born and reborn. Hindu belief yun, yun yung sinasabi karma. Kaya pag ginamit na yun, makakarma ka. Hindi yun yun. Walang karma sa Kristyanismo. Kasi kahit anong kasalanan mo, forgiven eh. Sa kanila, hindi ipo-forgive ang kasalanan eh. Parurusahan ka, magiging ipis ka. Magiging langaw ka. Hanggang sa ma-attain mo yung fulfillment. Pero alam nyo ba na ang tatalino ng mga yan, napakatatalino ng mga Hindu? Eh, yung katalinuhan ng tao, masahan sa Diyos yun. Ang katalinuhan natin, si Kristo. Ito, ang karunungan ng Diyos, salita ng Diyos. Para matiyak natin, ito sabi. Ngayon, ipinapatalasan ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangaral, na inyo namang tinatanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. So matibay ka, matatag ka, nananatili ka, sumusunod sa Word of God. Kahit ano pa, against all odds. Sa pamamagitan naman ito, sa pamamagitan ng salitang itinatanim sa kaluluwa mo, yung kayamanang iniipon mo, at kung matayagan ito yung iingatan na salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsimpra na walang kabuluhan, ay ligtas kayo. So sigurado, ligtas ka. Pag ang tinitipon mo, yung salita ng Diyos na ito ni Kristo, ginaganap mo lagi, naka-record yun sa aklat ng buhay, hindi mabubura yun. Kasi book of remembrance yun eh. Hindi pwedeng mabura yun. Malakay 3:16. Nang magkaganon, silang natatakot sa Panginoon. Sino ba yung natatakot sa Panginoon? Yung tumutugon sa kanyang salita. Yun yung sinabi, the whole duty of man is to fear God and obey all His commandments. Kaya ang susundin natin, lahat ng utos ni Kristo. Silang natatakot sa Panginoon ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at sa harap at nasulat sa harap niya ang isang ala-alang nasulat para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunitan ng kanyang pangalan. So, book of remembrance, nasusulat, hindi mabubura. Nasusulat, sinulat eh. Kaya ang pangalan natin isinulat din sa langit eh. Kaya ang citizenship natin sa langit. Nandun ang pangalan natin, nakarehistro sa langit. At sa langit, alam nyo ba na yung 12 first, may mga pangalan nyo ng apostol. Yung 12 patong ng mga pader, 12 tribes of Israel. Nakasulat ang mga pangalan doon. Meron pa nga nagsabi daw eh. Meron daw umakyat na isang propeta sa baras na tatandaan ko. Nakita daw doon yung pangalan ni Brother Manny. Eh papalitan ng pangalan eh. Sabi ni Christ ng Panginoon eh. Pagdating sa langit, bibigyan tayo ng puting bato. Na yung tanging tumatanggap lang ang makakaalam ng pangalan. Kaya nagkaroon ako ng doubt doon. Ano man, eh papalitan ng pangalan eh. Ba't iuukit pa doon kung papalitan? Ba't ka mag-iipon ng mawawala? Papalitan ng pangalan, ba't ilalagay pa doon? Eh papalitan pala. So hindi, tingin ko hindi yun. Maaaring ano lang yun, guni-guni lang yun, ano yun. Kasi sabi, papalitan ng pangalan eh, tatanggap ka ng puting bato eh. Pati nga pangalan ng Panginoong Jesus, papalitan, tapos na ang salvation eh. Pero yung pangalan ng Ama, hindi pwede palitan yun, forever and ever yun eh. At ang pagka-Diyos ng Ama, biruin mo, from eternity to eternity, nakaupo lang siya sa kanyang trono. Naghahanap na ako ng verses na baka tumayo eh. Si Jesus Christ lang ang tumayo, anong pinapatay si Stephen? Kasi galit na galit ang Pariseo kay Stephen eh. Tinuturo ni Stephen from the law of Moses to the law of Jesus Christ, yung gospel eh. Galit na galit, pinapato siya.
Ngayon, nung binabato na si Stephen, mamamatay na, nakita niyang bumukas ang langit, tumayo si Kristo. Dinungaw. Lalo siyang pinagbabato. Natapos yung mga Pariseo. Ano pa nun, ha? Sinusunod pa nun ni Paul ang aral ng Judaismo. Siya pa nga ang leader doon noong panahon na yun eh. Inilagay sa yung mga damit ni Stephen sa harapan niya eh. Pero pala may calling pala si Paul nun. Alam niyo na istorya nun. So, yun lang ha. Biruin mo, sige, for the time, maupo ka lang. Ako, kinesting ko yan eh. Sa Evergreen, naupo ako doon. Pinakiramdaman ko sa sarili ko kung kayang tumagal ng ilang oras na nakaupo. Wala kang gagawin, nakaupo. The best pala yun. Yun yung talagang mineditate ko lang. Nakatitig lang ako. Wala akong iniintindi, walang iniisip. Ayun, peace of mind pala yun. Yung wala kang gagawin, wala kang iisipin, wala kang iintindihin. Just sit. Katulad ng Ama. Pero yun, from eternity to eternity, nakaupo ang Ama. Yung wala kang makita sa Bible na tumayo eh. Nakaupo lang siya. Eh sa isip ng tao, kayanin mo ba yun? Yun nga lang, inip na ako, maiinipin ako. Konting gusto ko na umalis na. Naiinip na ako. Yung pa nakaupo ka from eternity to eternity, nakaupo ka lang doon. Kaya subukan nyo minsan yun. Mag-meditate kayo, nakaupo lang kayo. Yan ang ginagawa ko ngayon, pinapractice ko ako dyan eh. At least 10 minutes ka nakaupo. Wala kang iintindi, walang iisipin. Merong peaceful mind eh. Na-experience mo yung peace of the mind. Kasi wala ka iniintindi, wala ka iniisip na problema, kahit ano. Kaya lang, kailangan ma-develop yun. Kasi ang utak natin magulo. Hindi napipigilan yung mind eh. Ang hirap kontrolin yan eh. Ilang taong kinontrol ni Satanas yung isip natin, tapos hindi mo ipakukontrol. Kaya let it go lang. Sa umpisa, ang hirap eh. Yung tinatawag na mindfulness meditation, ang hirap eh. Wala ang iisipin mo na yung tungkol sa buhay. Yung breathing mo, yung anything na makikita mo, yun lang. Wala kang iintindihin kahit ano. Just be peaceful. 5 minutes ka lang, ang hirap na eh. Pero hanggang sa ma-develop yun. Meron kang peace of mind. Na hindi ka, kaya sabi na Diyos, do not be anxious about anything. Kung mag-isip ng kahit ano, just be cool. Just sit down and relax. Nagawa nyo na ba ito minsan? You sit down and relax. Hindi na nagagawa. Yung ang paghinga, hindi ka humihingi. Pulbahan mo minsan, tinan mo kung humihinga ka. Minsan, hindi ka humihingi. Pero automatic kasi yun eh. Pero kapag ikaw nagme-meditate, focus mo yung breathing. Huwag sa problema o anumang bagay. Just think God. Diyos lang talaga. Have the mind of God. Hanggang sa ma-practice. Kailangan natin ng practice eh. Para pag dumating yung sitwasyon na magulo, peaceful ka pa rin. Relax ka pa rin. Lagi ka mapayapa. Nasa practice lahat ng bagay, practice eh. Kaya sabi, magsanay kayo sa kabanalan. Ibig sabihin, lahat ng Word of God. Sundin mo. Magsanay ka, sundin lagi. Kasi pag nasusunod mo lagi, ang CQ na yan. Automatic na sa'yo. Tingnan mo, halimbawa, tumagyan ka ng pera. Nasa isip mo agad, di ka punta doon. Sanay ka na eh. Pero pag hindi ka sanay, kung ano, iisipin mo tungkol yan. Kung ano, bibilin mo sa sarili mo. Hindi mo maiisip agad yung igapot handog sa Diyos agad. Sarili mo muna maibad, hindi ka sanay eh. Hindi ka sanay sa kabanalan. Magsanay ka sa kabanalan, ibig sabihin, laging ang Diyos ang nasa puso mo. God, love God above first. Yun ang first love mo eh. Yun ang una natin pag-ibig at walang pangalawang pag-ibig. Hindi ka pwedeng pangalawa, may nagsasabi. Umalis ako sa LCG, maghahanap naman ako iba, ganun din naman eh, di second love yun. First love lang, malibang bumalik ka, eh buti kung makabalik ka pa. Eh pag ikaw nakalasap na ng karunungan ng Diyos, Espiritu Santo, at tumalikod ka na talaga, wala ka ng pag-asa makapagsisi pa. Sana kung makakabalik ka pa. Hindi pwede yung katuwiran na. Lilipat na ako sa ibang church. Bakit? Tayo mo na tiyak ng tinayo ng Diyos. Palagay mo, tinayo ng Diyos yan. Eh, second love na yan eh. First love lang. Tis ko, parang gusto ko. First love lang. Kaya sabi ng Diyos, bumalik ka sa una mo pag-ibig. Tingnan mo kung saan ka nahulog, manumbalik ako, hindi, alisin ko ang kandelero sa'yo, hindi ka na makakakita. Sa kadiliman ka na. Sana, asa na yung kayamanan? Kasi yung kayamanan, kung tunay ka pinagpala, sa langit ka. Kasi ang tunay na pagpapala, sa langit pupunta eh. Kaya kung tunay kang pinagpala, sa langit ka pupunta, sabi ng Bible.
133:3. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ng pagpapala sa bagay ang buhay na magpakilanman. So ang pagpapala, yung eternal na buhay. Paano mo makakamit yung eternal na buhay? Ang daming nag-attempt dyan Usually mga Chinese at kung sino-sino mga nasyon. Talagang naghanap sila ng yung everlasting life Kung ano-ano hinanap nila, kung ano-ano potion gumawa sila sa everlasting. Ang hindi nila alam, ang everlasting life nasa Diyos, na kay Kristo. Pag nasa iyo si Kristo at ipinabubuhay mo, everlasting life ka. Hindi nila alam yun Wala silang karunungan, hindi sila nabigyan ng karunungan ng Diyos. Kaya kung ano-ano iniisip, tayo nabigyan ng karunungan. So alam na natin kung paano ba tayo papasok sa langit. Alam na natin kung ano ang paraan. Alam na natin, ibinigay na ng Diyos, inireveal lahat ng revelation about salvation. Ngayon yung bagay sa langit, pagpunta natin doon, tsaka palang sasabihin yun. So kahit hindi pa natin alam ang maraming bagay, malaman lang natin ang way of salvation, ayos na yun. Kasi kapag naligtas ka, makakaalam ka na ng lahat ng katotohanan So yung mga bagay dito na pipinid o hindi inire-reveal sa Diyos yun. Yung bagay na inire-reveal sa atin yun. Ngayon ituturo natin yan sa ating mga magulang, sa ating mga anak. Para makasama natin sila sa langit. Kasi aakayin natin sila Sabi sa sa 12:3 ng Daniel 12. At silang pantas. At sino ba yung pantas? Wise. Sino ba yung may mind of Christ? Sino ang pantas? We have the mind of Christ. Kasi ang pantas, ang Diyos lang ang pantas. Ang Diyos lang ang mabuti, ang Diyos lang ang tama. Kaya hindi yung katuwiran ng tao Hindi Mali yun. Basahan sa Diyos yun. Ang tama lang yung kaisipan ng Diyos. Ang matuwid lang ang kaisipan ng Diyos. Ang pantas lang ang Diyos. Ang mabuti lang Diyos. Kaya kung magiging katulad ka ng Diyos, pantas ka. Kung magiging katulad ka ni Kristo, mabuti ka. At silang pantas ay siswilang na parang ningning sa langit. Kasi yung ningning sa langit, bituin yun may sariling liwanag. Ang lahat ng bituin, may sariling liwanag yun Pero ang planeta, hindi. Nililiwanagan lang yun ng bituin. Yung buwan, nililiwanagan lang yan ng bituin, ng araw. Pero yung bituin mismo, yung araw, may sariling, liwanag, pero nauubos yun kasi nakikita ng mata Yung liwanag na hindi mauubos ang Ama at si Jesus na siyang liwanag sa New Jerusalem. At silang nagpanumbalik ng marami sa katwiran ay parang bituin, magpakailanman. Rapture, glorified body. Kasi pag glorified body ka, may sarili ka ng liwanag. Tayo walang sariling liwanag Ngayon, ang liwanag natin, salita ng Diyos, Holy Spirit. Pero pag nag-glorified body ka na, ang katawan mo, katawan ng Diyos, katawan na ni Kristo, meron ng liwanag, may sarili kang liwanag. Kaya papalitan ng pangalan natin Papalitan din ng pangalan ni Kristo. Kasi bago ka na Diyos ka na May katawan ka na ng Diyos. May eternal na buhay ka na, ang Diyos. Ang eternal na buhay ay ang Diyos. Kaya kung nasa iyo ang Diyos, magkakaroon ka ng eternal na buhay. Basta't manatili ka lang, magsumika, mag-ipon ng kayamanan, mga salita ng Diyos. Lagi kang susunod sa kalooban ng Diyos. Huwag na hindi ka magmamahal mga kapatid. Amen.